Alright, magandang araw na ho sa lahat natin ng mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Welcome naman sa ating panibagong video, panibagong reaction, mga ka-action, mga kakamping. So may gusto lang ho ako na i-share ho sa inyo. Tungkol ho ito sa isang interview na kung saan si Ramil Madriaga ang naging topic. Napakalinaw at napaka-detalyado ho. Kaya patapusin nyo po ang video ito. So alam naman po natin, pumalag or sumagot nga ito si Vice President Sara Duterte dito kay Madriaga. Ayon kay Sara Duterte, kailanman hindi niya daw ito inutusan at nakausap. Yung pa kay Sara Duterte, yung mga larawan daw na isinumite, kuha daw yun sa ibang event. Oo, nagpapakalat lang daw ng maling impormasyon ito si Madriaga ayon kay Vice para harangin ang posible niyang pagtakbo sa pagkapangulo sa 2028. Napakalayo pa po ng 2028 pero ang bukang bibig ni Sara ay ang pagtakbo niya sa pagkapangulo. Oo, kasi nga itong mga DDS na mga supporters sure na daw na manalo ang kanilang manok. Okay? Hanggang ano lang naman yan sila hindi nirerespeto natin kung yun ang pananaw nila. 'Di ba? Kung yun ang paniniwala nila, para sa kanila ay sure na. Pero titingnan ho natin sa 2028 kung sino nga ba talaga ang mananalo. Anyway, eto po, panoorin po muna natin itong interview ni Sir Christian. Hindi ko po sure kung sino po ang kausap niya dito. Credit or courtesy po sa video ni Sir Christian. Please allow me to use for informative purposes only. Thank you so much, sir. Parang na rin dinimanda ang mga Duterte. Something like that yung nasa handwritten note niya na binigay niya sa amin. So pag samasamahin mo yan, yung kaso niya, yung personal na problema, yung stress, yung emotional, mental health problem, yung stress na dinadanas ng pamilya niya dahil sa kaso ng kidnapping na to, pag samasamahin mo na yung mga factors na yun, then you have Ramil Madriaga. Okay. Binisita ba ni Vice President Sara Duterte itong si Ramil Madriaga dyan po sa Piitan bago siya lumabas, bago sumabog itong issue na ito? Yes, ang isang visit ko dyan, October 18, then may mga BJMP dyan. Hindi ka naman, ang mga lawyers dyan, pag nag-visit, may logbook kami dyan may camera dyan, sinusurrender namin ng ID namin, pinipicturean yan. In fact, during the meeting, pinipicturean pa kami ng BJMP as profile na itong oras na to, taron to dumalo si Atty. Palo sa kliyente niya. Laging may picture taking dyan. And base dun sa mga BJMP personnel, may mga nag-text pa na si Atty. Pala dumalaw dito. So even yung pagdalaw ko, namomonitor yan. So nung dumalaw si BP daw noon, ang huling message sa akin is that October 19 ang gabi dumalaw na doon. Pero hindi daw bumaba si Caramil, hindi niya kinausap. So yung visit na yun, confirmed from several sources. Hindi ko na lang sasabihin, confirm yan na talagang dumadalaw si BP roon sa Annex 2 gabi. Siya ba yung binibisita? Specifically? Well, sabi ni Caramil, gusto siya kausapin pero hindi siya bumaba. Ilang beses daw pong nag-attempt yung Vice President na kausapin siya? Sabi niya sa akin isa, tapos sumunod na visit, yung si Yusek Joyce dapat na nag-visit doon, allegedly para sa isang programa daw ng OBP na pag-aralin yung mga anak ng mga detainees ng Annex 2. So nung nagsimula na yung pagkuha ng mga pangalan ng mga anak sa nag-aaral, medyo kinabahan na siya ron. Sabi niya, bakit kailangan pati mga anak namin hanapin yung address, pangalan? So matatakot na siya ron sa aspect na yun. Sa pagkakaalam ninyo, sa pagkakasabi sa inyo, mga nakailang bisita po yung Vice Presidente dito kay Ramil? Sa akin, isa yung October 19 ng gabi. Although hindi natin alam kung pinaka-logbook ang BP sa ganyan, no? Kasi pag mga VIP yan, I don't expect na ipasusulatin sa logbook yan, hahanapan ng ID. Siyempre pag nag-visit ang mga VIP dyan, may may approval ng mga BJMP warden yan. Alam nila yan, sasalubungin yan, nakakapasok ang kotse niya, hindi kinakapkapan yung mga yan. Isa yung October 19, kasi mismong visit ko meron pala nag-i-spy. Hindi alam nung BJMP personnel, yung pinadala niya ng text, nag-report din sa akin na alam na dumalaw ka dyan. So, kinonfirm yung dalaw. Yung another visit is that hindi ko alam yung exactong date and time. Pero sabi sa akin ng sources that binisita rin daw ni BP Sara si former Congressman Tebes. O dumating yung Vice President? Ang sabi gabi daw po basta gabi ho. Gabi? As in bumaba yung Vice President and wanted to talk to... Hindi ko sure in details kung bumaba, pero ang sabi ni Caramil, hindi daw siya bumaba. Ano yung basa ng kliyente ninyo? Bakit siya binibisita? Bakit siya binisita ng Vice Presidente? Hindi ko siya bumaba, so hindi ko niya nakausap. Ano yung iniisip niya? Bakit ako gustong bisitahin ito? Yung iniisip niya. Siguro kasi remember, bago sumabog tong topic na to, meron na rin mga vloggers na binabanggit yung topic na yan, na dinadalaw ni BP Sara si Caramil. Siguro chinecheck siya. Ito ni Vice President di umano noong October 19, this was before Ramil executed his sworn affidavit? Yes po. Kasi yung visit namin dyan, yung visit ko October 18, doon ko nakuha yung summary ng affidavit niya.
And the next day nun, Sunday ng gabi, dumala daw sa BP nun. Na-finalize lang po namin yung affidavit na yan. Napanotaryo November 29. Masyado na nga complete, masyado na matagal kung tutuusin. So magkakadikit yung date, no? So did your client or even you get the sense that that the Vice President wanted to dissuade him from executing such affidavit? Meron pa kong isang instance bago lumabas yung affidavit na yan na kinausap daw yung asawa ni Caramil nung mga kapwa officers doon sa ISIP, yung ISIP Pilipinas na itinayo niya, at sinabing kausapin mo si Ramil, pag-uusapan yun sa kaso ng kidnapping at tutulungan na maayos or maiurong yung kasong kidnapping na yan. Pero ang sagot daw ng asawa ni Caramil is that hindi siya nakikialam sa problema ng kaso ng asawa niya. And true enough, may dumalaw doon daw na isang representative na lalaki na may edad na at gusto siyang kausapin pero hindi niya rin hinarap. So doon lalo siya nagmadali na ilabas yung affidavit na yan kasi marami nang gustong kumausap sa kanya. Yeah, so did he feel threatened? Siguro kasi marami na madali naghahanap ito. sa kanya. Marami na naghahanap sa kanya, gusto siyang kausapin. So sabi niya, ilabas na yan, attorney. Masyado na matagal yan. Ang sagot naman namin, inaayos pa namin mabuti mga salaysay mo, chinecheck namin. Kaya marami rin akong mga hiningin picture sa kanya to prove na talagang kilala niya yung taong mga binabanggit niya to. So nakapagbigay naman siya ng nakapagbigay naman siya ng mga pictures ng motor. Ang sabi niya, naregaluhan siya ng motor ni former President Duterte, 2 Ducati, 2 Harley Davidson. Sabi ko, pahingin ng picture ng motor. Sabi niya, connected siya sa ISIP, sinerch namin sa SEC, meron nga. Nakakita rin kami ng mga photo na certification na nakapirma siya bilang convener. So, at yung mga screenshot na kung ano naman, nagsuzoom meeting sila ni BP Sara na yung aktibo talaga niyang, yung kanyang presensya doon sa OBP. Na-convince niya kami na kilala niya talaga itong mga binabanggit niya. Pero kumusta po yung kanyang seguridad ngayon? Kasi kung yun ang pakaramdam niya before, medyo he might have felt threatened. Kumusta yung security po niya ngayon dyan sa piitan? Is he concerned? Okay naman po. Actually, may ipit sa annex. Sabi ko, hindi na nakapasok sa affidavit yan. Saka natin banggitin yan pag nag-execute ka ng affidavit mo. Yung senador tumanggap din ng Pogo money, yan ang kwento niya. Well, according to him, kasabay daw niya. Kasabay daw niya kumukuha ng pera. And pag tinatanong ka, how sure ka na Pogo money? Attorney, puro Chinese yung kaharap namin eh. Alam naman namin ang mga negosyo niya, puro Pogo. Okay, give us a sense, although nakalagay ito sa kanyang affidavit, pero basically, paano siya nagde-deliver ng pera di umano kay Vice President Sara Duterte? Paano kanya nalaman talaga, ano ebidensya niya na Pogo money yun? Madalas daw is that ang pick up ng pera sa mga Chinese people na alam niyang ang negosyo, Pogo, dahil yung isang Chinese na madalas niyang kausap na hindi mo mahalata ang Chinese kasi Pilipino magsalita pati itsura, connected kay Michael Yang. And alam naman natin ng mga panahon na yan, talagang malakas ang Pogo, na-legalize ang Pogo dati, di ba? So alam niya ng mga Pogo yan, the moment na yung pupunta siya sa isang location, alam niya Pogo money yan. Kung hindi drug money yan, Pogo money yan, dahil laging nakadikit yung Chinese na yun kay Michael Yang. So sure siya na Pogo money talaga yung pinipick up niya. So physically siya nagpipick up ng pera tapos siya nagde-deliver sa Vice President. Merong pick up and deliver. Meron namang tatawagan siya at ibibigay na lang yung susi ng kotse at sasabihin sa kanya, ihatid mo sa ganitong address, sa ganitong pamilya. Ibibigay yung kotse na puno ng pera. Ang style daw dyan is that iwan na yung kotse pati susi. And meron daw silang tagabili ng kotse na second hand, iwan na yun, kasama na yung kotse. Meron po bang pagkakataon na yung Vice Presidente mismo yung tumanggap o nandun siya nung bigayan ng pera? Nung nag-deliver siya? Merong just affidavit na ginawa niya na at 2 instance yung sa BIOS na nagutos mismo si BP Sara kung saan i-deliver yung pera. Yun ang recollection ko dyan sa salaysay niya. Sige, balikan natin. Ito yung report ng ng politiko base doon sa affidavit ng inyong kliyente. Ito ba yung January 2022? Ito po, January 2022. Allegedly, Sara Duterte personally instructed him through a phone call to retrieve a Honda Civic loaded with cash near a Kislap warehouse and deliver it to a residence in Jordan Plains, Novaliches. Specifically to a house owned by the Santiago family with a green gate inside a gated village. Yes. Okay. Let's talk about evidence, no? How would he prove this? Meron po ba siyang call log o mga text messages? Yung 3 mobile phone niya kasamang na-seize as evidence doon sa kidnapping case. And in due time, we will request for the forensic examination or retrieval ng mobile phone niya. Kasi according to him, hindi naman daw ginagamit na evidence yun against him in connection with the kidnapping. Last hearing na nga dapat kahapon pero na-cancel daw dahil walang witness. So, sabi niya, attorney, nandyan ang mga registered number ni Sara, nila former President Duterte. Din dyan, attorney, may mga video pa ako dyan. Kailangan lang talaga makuha yung 3 mobile phone niya at mabuksan yung laman and he's willing to to waive yung kanyang rights doon sa forensic examination ng mga mobile phone niya para ma-validate lang yung kwento niya. Inya. Kasi ang problema rito, paano pag hindi na-preserve yung evidence na yan? I think ang sabi niya is that
Merong attempt dati sila Attorney Roque na i-forensic examination phone niya pero dininay ng judge. Ang worry nga niya nung pag nabuksan baka mabura. So para hindi pa napoforensic yung phone niya. At sa forensic examination natin, Christian, kahit naburahin mo yan, nakapreserve pa rin yan, mariretrieve pa rin yan. Even yung mga Ano ba code logs, yung mga text. Nakakita na ako ng forensic report ng ganyan eh. Sobrang kapal, lahat kuha. Pati mga pictures na mga sinasend ninyo, pati mga text and calls, mariretrieve lahat yan. Ilang telepono po ito? Yung, Tatlo po, tatlo. Tatlo. Okay. 3 phone po yan, 2 Samsung at 1 iPhone. Pasa pangangalaga ng korte ngayon. Yes po, 3 daw po yan. Okay. Kasi delikado yan, no? Baka hindi ma-preserve, di ba? Baka may mangyari sa telepono, edi yari itong kanyang mga akusasyon. Pero bukod dito, meron pa po ba siya ibang mga ebidensya to prove his claim? Kasi mabigat ito, no? Nag-deliver, nag-pick up ng pera galing sa Pogo tsaka sa illegal drugs. Sa ngayon po, yung phone muna ang gusto naming makita, yung mga laman. To confirm, even isa sa mga kwento niya, nakaka-text niya, yung mga tawag sa kanya to establish connection. Kasi sa ngayon, we have photos of him showing na nagbi-video conference sila dalawa ni Bibi Sara. Photo na niya nakasana iba't ibang motor na niregalo daw sa kanya, 4 daw yon. At yung kanyang mga connection doon sa mga training na sinasabi niya, sa pagtitraining, specialized training, tactical course driving doon sa PSG. Nakuha namin yung mga photo na yan sa Facebook niya. Pero suddenly, nung kahapon nawala yung Facebook account niya, hindi namin alam kung sino nagpa-takedown eh. Nawalang Ano, bigla. take down na? Yeah, few days ago, bago lumabas tong issue na to, na-open pa namin eh. Marami naman kami na screenshot, pero kahapon nawala na yung Facebook niya. Hindi namin alam kung paano nawala. Tumawag yung pamilya at sinabi na hindi na nila ma-access yung Facebook na kanil papa. Okay. Ano ba exactly yung naging trabaho po ni, ni Raymond, ni Ramil dito kay, kay Vice President Sara Duterte? Well, parang How would you ito, describe parang, parang confidential person, tagahatid ng pera, ng information, pick up, intel works, malawak daw eh, parang confidante, trusted aid, parang gano'n. Pero not necessarily private security na nakakonvoy. Malawak eh, maraming utos, minsan si former president, minsan si BP, kung saan siya ihagis, doon lang siya magtatrabaho. Pero wala siya sa government plantilla. Okay. Pero why would the Vice President trust him? Well, nirepair siya. Una niya nakilala si former President Duterte. Later on, ipinasa na sa anak kay BP Sara. Bukod doon, para pagkatiwalaan siya ng ganyang kadaming Hindi information. ko alam, no? Kasi ang sabi niya, he was endorsed by si Roy Logoles, no? The deceased Roy Logoles to President Duterte. Sinabing maasahan niya sa mga intel works. Doon na nagsimula. Marami siya sigurong nagawa para kay former President na nag-decide yung isa na ipasa siya kay Inday Sara. So, meron pa siyang iba mga sasabihin. Tama po ba? Meron pa ho, once na siguro pagbalik ko po, ma-interview ulit, magawa namin ng supplemental salaysay niya para ilahad pa niya yung ibang nalalaman niya tungkol dito sa mga Pogo money na to. Yung sa drugs po, paano ano yung ebidensya na yung ibang perang ginamit di umano doon sa kampanya ng Vice President galing po sa drug money? Number one, pag sinabi kasi nating ebidensya, we have documentary evidence, we have testimonial, mga forensic evidence. Sa ngayon, meron lang tayo yung kanyang testimonial reduced into an affidavit form. And yung other evidence kung ano man yung mga photos and everything, mga text, nandun sa mobile phone na hindi pa namin nare-retrieve as of now. Pero nga, eventually, he can prove this? Can he prove all of these things? Yes, actually, pag makakausap mo siya, kahit paikot-ikutin mo yung topic nang wala siyang binabasang affidavit, alam niya yung buong kwento eh. Like you said, mga witness, kailangan babasahin by paragraph. Sa kanya, kahit anong tanong mo, parang paragraph 1 to 20, balik ta rin mo man siya, parang nga lumilitaw during the interview, ako na ngayon nagpo-cross-examine sa kanya eh. Easy to say, difficult to prove. Sabi niya, attorney, kaya kong patunayan yan, kunin mo lang yung phone ko. Ilalabas ko lahat yan, sabi niya. Yun nga, yung problema dyan, ibig sabihin, alam na ng ano. Check it for forensic examination. Once na makuha namin yan, bubuksan namin yun, then screenshot, i-print for comparison. Okay. So, nag-iisip na hindi ginagamit lang itong si Ramil Madriaga para siraan yung Vice Presidente. Dahil lahat ito may kinalaman sa 2028. Wala ko kaming connection doon sa mga nagpa-file ng impeachment. In fact, as nabalitaan ko lang sa news yung pagpa-file ng plunder complaint, wala ko kaming connection dyan. Ang gusto lang talaga ni Ramil, mailabas yung katotohanan, syempre, hindi lang against VP Sara, pati kila Attorney Roque. So, kahit anong gawin niyo po, hindi niyo po ma-establish na ginagamit kami ng mga other groups to do this dahil iba po yung hinaharap niyang problema. At kung gagamitin man siya ng mga complainant doon sa impeachment in due time sa hearing, willing naman po siyang mag-testify based sa affidavit niya. In fact, hindi naman kasama tong affidavit na to sa plunder complaint kasi bago lang po to eh. Lumabas lang po to, few days lang. Yung plunder complaint na yan, matagal na ginagawa ko yan. Yun na ho mga ka-aksyon, mga kakamping, no? Napakinggan na ho natin. O ano ang masasabi nyo mga ka-aksyon, mga kakamping? Maniniwala ba tayo na hindi magkakilala
ito si Madriaga at saka si Vice President Sara Duterte? Well, titingnan ho natin. Titingnan ho natin at aabangan ho talaga natin itong issue na ito. Talagang subaybayan ho natin ang bawat kwento ng issue na ito. Kung talagang makakalusot ba si Sara dito? O yun yung tanong natin ha. Lulusot kaya si Sara dito? O baka naman Sara, kung pag oras na ng mga ano-ano, ang dami mo naman mga alibay ha. O kung talagang hindi mo kakilala yan, dapat sagutin mo yan. Harapin mo yan. Di ba? Para patunayan. Kasi alam naman po natin, itong mga Duterte, kapag oras na ng investigasyon, ang dami ng mga alibay. No? So, yun lang ho, mga ka-action, mga kakamping, no? Share ko lang ho sa inyo yan. Maraming salamat po sa ating mga viewers, Luzon, Visayas, at Mindanao, all over the world. Ako po, ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone!